Siguro nung panahon mo, nung panahon ng mga tanga, sa planeta ng mga bobo, siguro lulusot yung sinasabi mo. Pero sa panahon ngayon, puta na hindi ako tatawag ng kaibigan ko sa isang restaurant para pag-usapan namin yung bago ko sapatos. Oo, tang inang buhay to. Huli na eh. Huwag ka na magsinungaling kasi pag nagsisinungaling ka, Tito Soto, putya na, nahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka. He wanted to buy it, asked me if I tried it already. Eh kami mga golfing buddies na grupo eh. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost every 2 weeks, every month we have an NPC meeting. We always miss you, Madam. Pinahaba-haba mo pa. Pati si Loren Legardo, dinamay mo pa. Umaming ka na eh, Tito Soto eh. Umaming ka na ikaw ay nagpunta doon. Tapos, pinag-usapan niyo yung mga bagay-bagay na yun. Tinanong mo pa si Lacson, naligaw daw siya, pero ang dami yung natanong sa kanya. Naligaw daw si Ping ha? Oh, ano sabi ni Ping? And I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. So, ikaw kagad yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Eh kasi nandoon ka. Nakita mo si Lito Banayo doon. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Lito Banayo, totoo. Oh, so baka naman kasuhan nyo si Lito Banayo ha? And I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area. And nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, ops. Oh, di ba? Doon pa lang tanga na eh. Meron siyang a-attendan na board meeting. Doon ba sa a-attendan mo na board meeting nandoon si Tito Soto? Kung wala si Tito Soto doon, bakit ka pumasok nung tinawag ka ng tao ni Tito Soto? Kasi di ba? Teka, meron akong board meeting na a-attendan, wala naman si Tito Soto, ba't ba ako pinapapasok dyan? Sir, pasok po kayo. Nandiyan ba si Tito? Ito ba yung board meeting namin? Nandiyan si Tito Sen? Ay hindi po. Anong cut meeting niya rito? Sila Boji D. Sige, pasok ako. Kasi di ba, mayroon akong board meeting. So sa board meeting naman na yan, alam ko rin kung sino yung mga kasama ko sa meeting. Bakit ako papasok doon sa kwarto kung saan nandoon yung tao ni Tito Sen? Sinabi niya, nakita ko yung tao ni Tito Sen. Pinapasok ko, pumasok ako. Uy, mali, hindi ito yung pupuntahan ko. O kung hindi yan yung pupuntahan mo, lumayas ka na sana. Che. Nantong mga sinungaling kasi kayo eh. Mali pala. Ano bang ginagawa nyo rito? So, ang unang tanong sa akin, tamang-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon... So, ibig sabihin, pinag-usapan nyo talaga. So, sinabi ni Tito, umamin siya, tapos nung chuwariwap niya, yung boyfriend niya, umano rin, o sumang-ayon din, na totoo, na nag-uusap sila sa charter change. Sinungaling si Amy, hindi. Oh, so, chismis, yung sinasabi ni Amy, umamin yung dalawang ugok na ito. Tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. Lana, umamin na kayo eh. Huli na. Huli, pero di kulong. Ayan. Itutuloy natin sa susunod na vlog yung mga iba pang mga nakalap natin na video. Medyo mahaba na to. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. I-like ninyo to, i-share ninyo, at magpakulay kayo. Para masaya tayo lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Bukas, abangan nyo yung susunod na upload ko. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi na
natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili